Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 61 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang nakikipaglaban si Noel kay Edgar, na ngayon nag-evolve bilang isang mabangis na halimaw, mahusay niyang naiwasan ang bawat marahas na atake nito. Nananatiling kalmado kahit tila nasukol na siya, at ang kuko ng halimaw ay malapit nang tumama sa kanyang mukha. Ngunit ang mukhang desperadong sitwasyon ay agad na nabunyag bilang isang planadong panlilinlang. Ngumiti ng may kumpiyansa si Noel at inactivate ang nakatagong lambat ng biometallic wires na palihim niyang ikinalat sa buong paligid. Sa pamamagitan ng electrical current mula sa kanyang relo, biglang kumontrata ang mga hibla at mahigpit na iginapos ang halimaw. Mula sa malayo, namangha si Hugo habang patuloy niyang sinisingil ang kanyang ultimate attack, at mabilis niyang naunawaan ang mekanismo ng sopistikadong bitag ni Noel. Nang mapansin ang panganib sa lapit ni Noel, agad siyang sumigaw na umatras ito, lalo na't naghahanda na ang halimaw na magpakawala ng mapanirang beam mula sa bibig nito. Sa halip na umatras, biglang sumugod si Noel, ipinapakita ang tunay na lalim ng kanyang plano. Sinasadya niyang painin ang halimaw upang magpaputok ito sa malapitan. Sa eksaktong tiyempo, inihagis niya ang isang granada diretsyo sa nakabukang bibig nito na nagdulot ng malakas na pagsabog na tumalsik sa kanilang dalawa. Sandaling nagmukhang tapos na ang laban, ngunit laking gulat ni Noel nang makita niyang muling nag-regenerate ang ulo ng nilalang kahit ito'y napugutan. Agad niyang napagtanto na hanggat hindi ito lubusang nalilipol, patuloy itong bubuhay muli. Bago pa siya tuluyang maabutan ng halimaw, sumigaw si Hugo na tapos na ang 5 minutong paghahanda at kailangan na niya ang buff ni Noel. Agad namang tumugon si Noel, kaya pinakawalan ni Hugo ang kanyang trump card, isang napakalakas na atmospheric plasma beam na binubuo ng antiparticles na naglalakbay halos kasinbilis ng liwanag. Sa isip ni Noel, mabilis niyang sinuri ang atake at kinilala itong sandata ng pair annihilation, isang puwersang karaniwang imposibleng harangin. Gayunpaman, lumala ang sitwasyon nang bahagyang maitaboy ng barrier ng halimaw ang beam. Napagtanto ni Hugo ang nakakatakot na katotohanan dahil nasipsip ng nilalang ang kanyang puppet soldier kanina, nakamit nito ang magic power synchronization na nagpapahintulot dito na kanselahin ang mga ataking may kaparehong katangian ng mana. Sa harap nito, sandaling naisip ni Hugo ang pinakarasyonal na opsyon, ang umatras. Bumalik sa kanya ang masasakit na alaala ng pagkakabilanggo sa kasalanang hindi niya ginawa at ang malamig na pagtrato sa kanya ng mga tao. Natanong niya sa sarili kung bakit pa siya magsasakripisyo para sa iba. Ngunit sa huli, tinalikuran niya ang pait na yon. Determinado siyang maging taong maipagmamalaki niya, pinili ni Hugo na lumaban hanggang dulo. Sa kritikal na sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang naganap sa likuran ng halimaw. Agad na naunawaan ni Hugo, inaasahan na pala ni Noel ang ganitong senaryo at palihim niyang ikinabit ang isa pang bomba sa kalaban habang sila'y naglalaban kanina. Bagaman maliit ang pagsabog, sapat ito upang maantala ang konsentrasyon ng nilalang at pahinain ang barrier nito. Sinamantala ang panandaliang pagbubukas, sumigaw si Noel kay Hugo na sunggaban ang pagkakataon. Sa panibagong determinasyon, ibinuhos ni Hugo ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang atake hanggang sa tuluyang mabura si Edgar na nasa anyong halimaw na hindi na muling nakapag-regenerate. Pagkatapos ng labanan, kapwa sila halos maubos ang lakas. Habang humihinga ng malalim, napansin ni Noel na ang mga galamay ng halimaw ay malamang na isang summoned familiar na kontrolado ng isang hindi pa kilalang amo na nagtatago sa dilim. Pagkatapos, gumamit si Hugo ng healing type puppet soldier na ganap na nagpagaling sa sugatang kamay ni Noel at ibinalik pa ang mga nawalang daliri nito. Ang sandali ng ginhawa ay napalitan ng kanilang karaniwang matalim na palitan ng salita. Tuwirang sinabi ni Hugo na hindi niya kayang gamutin ang katangahan ni Noel. Habang tinukso naman siya ni Noel tungkol sa pagtitiis nito sa masamang pagkain sa loob ng 2 taon. Pagkatapos nito, inilatag ni Hugo ang mahigpit na kondisyon para sa isang eksklusibong kontrata, napakalaking bayad kada laban at araw-araw na standby fee, malinaw na iginuhit ang linya sa pagitan ng negosyo at pagkakaibigan.
Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Noel ang mga kondisyon sa wikang Pranses, at formal na nanumpa si Hugo ng katapatan sa kanya bilang Mon Matre. Sa sandaling iyon, dumating si Alma kasama sina Leon at Koga, nagmamadaling lumapit kay Noel. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang pagdating, tahimik na ngumiti si Noel. Sa isip niya, napagtanto niyang sa mismong sandaling iyon, ay nabuo na ang pangunahing mga kasapi ng angkang naglalayong maging pinakamalakas, ang tunay na simula ng kanilang pag-angat. At dito nagtatapos ang Kabanata 61 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Nagustuhan niyo ba? Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam.